mamamayan. Yun lang naman po yung ano. Kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba ma'am, sinabi mo kanina? Sa napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sapsap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of